Network Entertainment. Spit Manila. Welcome to another episode of Towelettes with Spit! Happy New Year sa inyong lahat at belated Merry Christmas kay Papa Jesus. Kami ay nandito ngayon magkakasama. Ako si Papu Ako si Chester. Ako si Ding Dong. At ako si Ariel. at syempre kaming mga boys. Ang pag-uusapan namin today ang aming personal kakikayan Yun. and personal pre-show preparations. Pero hindi yung mga hindi yung mental, more of like ano yung mga Or or performative preparation. yes. Skills, Ano ang ating hindi siya skills. rituals, Purely physical. physical rituals bago pumasok sa isang show. Oh, simulan ko sa ating tanong na sa ating pagsasama together, sino yung na-observe nyo na parang pinakamatagal maghanda sa atin? Sa ating limang boys, kasama si Carl. Matagal ba ako? matagal dahil maaga pa lang nagre-ready ka na. Parang bago as in way before the show. Or maybe your choices. Parang ganito kasi kakain ka pa. Parang gano'n. Inauna ko na, kung magme-makeup ako, inaunahan ko na siya kasi alam ko gagawa pa kami ng tech. May mga ganun pa. So, ibig sabihin, bago yung downtime before the show, nag-start ka na ng Depende makeup mo? kung feeling ko kakain pa ako. Kasi kailangan may kain time. Mm-mm. Or pag inaantok ako, kailangan ko mag-nap. So, Okay. gagawin ko na siya before. Okay. Ang dating sa akin nun ay mas matagal kasi nga mas maaga. So, hindi ko alam kung mas matagal. Pero definitely mas maaga kang Earlier mag-ready. preparation. Pero tinatamad lang din naman ako minsan so di na rin ako nagme-make. Pag big show lang naman ako nagme-make. Oo nga, actually, oo. Oh, wait. Sige. So, ano ba yung, nyo? Parang makeup, ang tawag doon? Regimen? Ako kung pwedeng Ritual? wala. Oh. Wala. Wala na lang sana. So, kailan yun? Kailan yung parang, wala today? Halimbawa, meron tayong mga malls. Yung mga yung last year natin na mall show. Last year meaning the 2024 pala. Yung 2024 na mga mall shows, hindi ako nagme-makeup. Na FOMO lang ako kasi nung nagme-makeup na yung iba pang boys katulad ni Didi. Tapos eventually nakita ko si Chester, pati yung noon niya, tsaka ano niya. So hindi ko alam kung anong nauna, kung ako ba yung nauna. Tapos kaya pati si Chester inulit niya, ginaya niya. So parang, ikaw din, naglalagay ka ng concealer tsaka ng contour. So parang, So, otherwise, sige. as is where is dati. Kung pwede namang, Dati yun. As in yung cafe era noon sa Makati. As in galing akong work. Boom, as is. Pati yung suot ko, As wala. is na. Walang. pati nga, hindi, ako nagpapalit pala ako ng damit kasi kung yun na yung pinanturo ko nung daytime. Parang nakakatulong lang yung ritual na yun na Nagbihis. Oo, as a year of the snake last time na or currently maybe na naghunos ka muna ng isang task nung day na yon tapos haharap ako sa isa pang So, magpapalit ka ng balat. task. Oo, Like a may snake. ganun lang din na bukod sa napawisan siya ng commute likely. Correct. Pero may ganun din siyang ritual, yung changing. So I guess pati yung putting on makeup kasi tayo sa theater may ganun siya, no? Pero like, kahit naman may play ako, kung normal yung character ko, hindi ko nagme-makeup. Kunwari, foundation lang. Kung taong bayan, ganun. Pag hanggat kayang hindi. Pero kung character, saka lang ako nagme-makeup talaga lang. So, nung natuto lang din ako mag-makeup ng Spit, pag yung parang, high stakes na to kasi Metropolitan Theater na. Parang may ganung effect. So, kailangan, sige na nga mag-makeup. So, anong mga nilalagay mo sa iyong Yung foundation. Tapos, syempre, nangungopia lang naman ako sa mga influencers sa TikTok. Mga kung ano-ano. So, may mga primer, tapos ganun, concealer. Tapos, kung anong binibigay ng mga
like yung mga makeup natin binigay lang. So, ay, gagamitin ko siya. Oo. Ganun. Pero yung binibi ko lang, yung normal lang naman, bumili ako ng parang moisturizer na may tint sa Camu. Yun, kasi nakita ko siya sa sa Shopee. So, bumili ako nun. Parang may tint na rin siya. Shopee. Okay, gets. Ako, kung hindi niyo ako binigyan ng, ano ba yun? Anong tawag doon? SPF, yung parang deodorant sa mukha. Ano? Oh, Ang ano tawag yun? doon? Yung stick na mattifying sunscreen. stick. Mattifying Sunscreen, sunscreen. Di ko alam na may ganon. Kung hindi tayo binigyan ng foundation at concealer ng Colorette, hindi ko alam, hindi siya papasok sa Converses. Actually, hindi ko iniisip dati na kailangan yung makeup or na parang nakakatulong siya until nagkaroon ako, tas trinay ko. Then nakita ko na parang, okay, ano naman pala siya? Paano ba yun? Hindi niya itatransform yung mukha mo, pero parang at least lilinisin niya kahit papaano. Nakakamasilya effect. Oo, parang papalitadahan niya yung Oo, eh. Kailangan ko may ilaw-ilaw kasi doon yun. Yes. Yung mga shine. Oo. At doon nakatulong yung mattifying stick. Kasi dahil ako oily, ako naturally. Kahit na ganito na yung edad ko, oily pa rin ako. So, yung nakakatulong yung mattifying stick, yun ang primer ko. Oo. Parang, Yun pero din ako. nagsistay muna siya doon, ha? Oo. Parang habang nagte-tech check tayo, Oo. nilagay ko na yun doon para mag-settle in. Tama ba? Settle in? O set? Ano ba tawag doon? settle down. Well, kasi ako naman, bago ako lumabas ng bahay, naglagay na ako ng sunscreen, as a sunscreen. Okay. So, Okay. parang, Iba pa yung sunscreen ko sa paglabas. Na ngayon na lang din ako nagsa-sunscreen, by the way. oo. Dati hindi ako Pero nagsa-sunscreen. yung mattifying sunstick yung ginagamit mo. Meron pa akong ibang sunscreen din ng Camo. Camo. Yung parang hindi ganon. ointment. Basta yung mas mukha siyang pang beach. Meaning, di ba yung ano siya, Mas malangis lotion. din. Oo, yun, lotion. Gets. Meron ba kayong parang non-negotiable? Ngayon na, syempre nakabuo na tayo ng kanya-kanyang regimen. Meron ba kayong parang, ito hindi talaga ako sasalang ng wala to? Kahit sa hair care, ganun, or pabango. So tingin ko yung stick. Kasi kahit regular gig sa 12 Monkeys, yung stick talaga yung lagi kong nilalagay. Para sa shiny. Iwas shiny. Iwas shiny. Ah. Maanggang dito. Na ano ko. Para po sa mga nakikinig lang, umabot po si Chester sa kanyang nape. Bumbunan. Oo. Ako hindi ako lumalabas talaga ng bahay na walang product yung hair. Kasi kung wala siyang anything buhaghag Yeah. na ano. So kahit hindi nagsushow, you mean? Ako din, nagwa-wax or kung ano man yung kung hair. normal lakad lang naman, magsusombrero ako. Pero kung wala, kailangan talaga may something. Gets. Ako rin, as much as possible, kasi nga, bagsak lang yung buhok ko pag wala. So, inaayos ko lang siya na parang Jose Rizal. Pero may product Meron. na nilalagay. Kasi nga to. Ako ang gamit ko ay water-based na pomade by Gatsby. Gatsby. Gumagamit din naman ako ng Gatsby. Pero meron din ako, ano tawag doon? Si Maverick. Yung Gambit. By Maverick. Maverick. Philippine brand dyan, alam ko. Yang. Ano yun? Yung Gambit, yung parang cream, tapos may sea salt spray after. Parang, ganun din yung effect niya. Setting. Dati gamit ko bench hair wax. Bench. Actually ako, so marami akong nakalatag, depende. Kasi merong water-based, meron nung hindi water-based. Ngayon, ang gamit ko ay yung giveaway ng barbershop na pinupuntahan ko sa Marikina kahit pa nung pandemic. Ang pomade din siya, pomade or wax ng Manukat Barbershop. Manukat Barbershop. Sa Marikina yun. Sa Marikina yun.
naalala ko nun, parang hindi naman, nauso na lang ulit yung paggamit ng pomada eh, di ba? Parang Dati pang nagka-time matanda na siya eh. gel, tapos na-invento yung wax, tapos biglang nung nagkaroon ng mga barbero na mga may balbas at bigote, yung mga nagugupit sa'yo, biglang pomada na yung gamit. Ako nun, bilang estudyante, hindi naman ako nakakabili ng mga pomada na mababango. So yung binibili ko yung Tancho. Tancho. Yung sa Mercury. Mercury. Tancho. Di, wag yun na kami sponsor. Okay lang. Kasi nagagalit yung mga kaklase ko kasi ang lakas ng amoy niya. Yes, Parang, ano ba may yan? scent yun. Ano ba yung nilalagay mo sa buhok mo? Tapos parang, hindi, ano to eh, pomada, uso to. Pero looking back, ang lakas nga talaga nung amoy niya. Tapos ang tagal niyang magstay sa buhok. Yung parang naligo ka na, Nandun pa rin. nandun pa rin. So, ayoko na. Yun yung dating, ano ko, amoy matanda. Oo. Kasi parang pag tatay ka or lolo ka, yun yung amoy mo. Tancho. Oh my God. Kaya ever since nun, parang nung na-invento yung water-based na pomada, yun na lang yung ginagamit ko. Kasi nga madaling banlawan after, madali i-shampoo. As opposed to yung mga oil-based na parang ang tagal-tagal-tagal. Tapos minsan, kunyari, estudyante ka, so commute ka pa. Yung parang lahat ng alikabok kakapit na sa buhok mo. Ang hirap. Speaking of amoy nga, baka magandang itawid din dun kung meron din ba ano ang mga For the body. for the body. Kasi nga, oo. Dahil siyempre, pag nag-show naman talaga tayo with all the lights, with all the movement, hindi maiiwasang pagpawisan tayo. So, meron ba kayong, ano yung mga, nagpa-perfume ba kayo? Ano, bukod sa, hindi ko alam kung nagdi-deodorant. May mga kilala ko kasi likas na hindi parang hindi sila nagdi-deodorant at okay sa pa rin ang amoy nila. Ako ay naglalagay ako ng antiperspirant and deodorant. Nag-alternate lang siya between Rexona and Axe. Rexona and Axe. Pareho siyang product ng Unilever. Parang nakasanayan ko lang ever since I think ako puberty, I guess. Nung sinabihan ako ng nanay ko na kailangan mo nang maglagay ng deodorant dahil naging amoy mama ka na. So parang, okay, sige. Hindi naman ako nag-try nung ibang brand ever since. Yeah. Ako, kailangan ko din ng antiperspirant kasi pawisin ako. At hate na hate ko yung magbabakat sa kilikili, yung ganun. Yun. So, yun. Pero ano naman ako, Old Spice. Old Spice. Ako din, nag-deodorant. Tapos kailangan kong sabihin na lumaki ako sa family na hindi ako tinuruang mag-deodorant. In fact, ang sumalangit nawa ulit ang aking nanay. Pero sabi niya, lalo kang babaho kapag, or babaho ka pa nga kapag nag-deodorant. So, hindi ako nag-deodorant. Pero nung nagtrabaho ako, so kahit nung nagka-college ako at nag-theater ako, hindi ako deodorant. Pero hindi ka nangangamoy. Well, I don't. Siyempre ako hindi ko naamoy. Wala namang nagsasabi sa akin kasi may mga naaamoy akong costume. Oo, at napag-uusapan naming magkakaibigan na, itong costume na to, kaya nang maglakad. Pero wala. So, nung nagtatrabaho na lang ako, nag-deodorant. Pero ngayon, ang gamit ko, dahil talagang hindi masyadong mas matibay sa hindi bumabakat yung pawis sa kilikili, ay Arm and Hammer. Arm and Hammer. Yun din ginagamit ko minsan, yung, kasi may unscented sila. Yes. So parang baking soda based. Hindi siya alum based. Pero ano nga siya, yun yung tanging brand na hindi mas nape-prevent niya. Minsan may mga, lalo na pag summer, pero mas nape-prevent niya yung hindi bumabakat yung pawis. Therefore, hindi siya excessively sweaty. Oo. Pero hindi siya antiperspirant. Well, deodorant. Merong antiperspirant nun. Okay. Antiperspirant deodorant. Okay. Kasi yung may unscented. antiperspirant na unscented, yung mas gusto kong Yes. Para hindi mag-clash with my cologne. Ooh, clash. Which is? Meron nga nun. Diptyque. Ay, kasi naman. Oo. Diptyque. Ganda. Yung pabango mo. Meron akong siguro kung meron man akong secret na
na ginagawa sa aking katawan ay yung pabango na ginagamit ko ay gawa ko. Oh. In the sense, na bumibili ako ng concentrated, ano ba tawag doon? Fragrance. Tapos dinadilute ko sa alcohol. Wala lang. Parang, ang idea lang ay nagme-mix and match ako ng kung ano-anong mga concentrated na fragrance para makagawa ng gusto kong amoy. Although, parang nauuwi lang din naman ako sa Clinic Happy. Clinic Happy. Na amoy. Parang yun lang din yung gusto kong amoy naman pala anyway. Pero hindi ko lang pinapagbigyan yung sarili ko na bumili ng ano. So, Clinic Happy, baka naman. Mas maarte pa ako nung high school eh. Nung high school kasi, meron kaming phase na yung pabango una mong pipiliin is Dracar. Dracar. Tapos yung pangalawa, pag nag-upgrade ka na, nalaman mo na, ano na, eternity na. Eternity. Tapos ang pinakamataas mo na, CK1. CK1. So yun Calvin ang, Klein. oo. So yun ang amoy nung high school namin dati. Ngayon, ang pabango ko na lang, yung nabibili sa, yung mga Japex. Mga class A. Oo, yun lang binibili ko. Kasi hindi ayoko na yung masyadong strong na smell. Yung after a time mawawala na siya, okay na. Pero yun nga, yung deodorant, yun yung important sa akin. So I guess, mas ako na kaya ko, dapat meron nun. Pabango, okay lang kahit wala. Yung kayo ba, sorry Chester, yung sa deodorant ba, ano ba kayo nung una? Yung roll-on, yung paste, o yung... Curious ako kasi willing akong i-share yung journey ko kung ano yung... Nung in-impose ko sa sarili ko, magdi-deodorant ako kasi naaamoy ko na yung... parang amoy pawis ako. So, ang una ko kasing ginamit, kasi hindi ako... Yung na-off ako dun sa feeling. Oo. Parang may malagkit. Ay yung spray. Spray. Dio spray. Oo. Dio spray yung Okay. tawag. Ng bench. Ako, I've been a roll-on guy ever since. Ah. Dahil lang naguguluhan ako sa concept nung cream stick. Yung stick na parang sasabit lang naman sa buhok mo lahat. Sa buhok, sa kilikili lahat. So parang hindi ko siya naiintindihan. Kaya doon lang ako sa roll-on ever since. Ako lahat na-try ko na rin eh. Kasi yung si Harman Hammer kasi parang stick siya. Yes. Meron ding dati na gel na Gillette. Na ganun din. Nandun din. Similar din ng ganun din. ano. Pag may imported, ganun. Tapos, Gillette. Tapos, then yun si Old Spice, parang cream din yun siya. Pero meron ding spray nun. Yung ba yung parang may May butas-butas na Tapos pulbos? ginagano mo siya, iniikot mo, lalabas yung parang cream. Yun. So lahat yun, yan, nadaanan ko rin yan. Ano Minsan din ako. nagsispray din ako ng Dove. Dove. Gets. Na Never ko naintindihan yung tawas. Paano siya? Oo nga. Naalala paano ko lang, ginaganon? nung bata ako, pag nakakita ako ng tawas sa banyo, iis ko parang, shabu to, mukhang shabu. Kasi, di ba, pag makikita mo sa news, yung mga pake-pakete ng shabu, nakamkam, tapos ganun yung itsura ka mukha. nakadikdik. Tapos nakikita ko na parang, yung ginagawa ng PIDEA, kung PIDEA na siya noon, ay binabasa nila yung shabu. So, parang I think hindi mo na magagamit pag nabasa. Okay. So, ako, pag nakakita ko, kunyari sa banyo nung driver namin or banyo sa helper, parang, shabu to ano? Pero, syempre, bata pa ako nun. Pero never ko naiintindihan Kung paano how it siya works. gamitin. Oo. Oo. Binabasa, di ba? So binabasa talaga. Tapos saka mo siya Tapos igaganon. ginaganon. Ganun ba? Okay. Hindi mo siya ilalagay ng matigas? Ganun? Hindi. Dapat so Oh my God, ibababad mo parang siya sa asin. tubig. Tapos yung oh my tubig God, yung... okay. So meron ngayon, nabibili mo siya na spray na siya, di ba? So essentially, tinubig ang tawas. Ano yun? Na-dissolve. Dissolved na. Okay. Okay. So yung kung may nakita kayo ng malalaki pang kristal, ibababad yun sa tabo, halimbawa. I'm guessing yun kung may tabo sa Kasi banyo. merong version na malaki. May Malaking malaki. bati. Oo. Tapos ibababad yun ng kaunti bababad mo yun sa tubig para matunaw. Tapos yun yung Yung tubig yung gagawin. yung itubig yung Akala ko ginaganon. Okay. Parang roll on. or baka naman yung iba, yun yung huling buhos. Hindi ko rin sa alam. God. Kasi hindi ko rin siya Kasi alam ko same
same same active ingredient as yung mga Alum. deodorant naman, di ba? So ganun din, meron din siyang antiperspirant properties. It's just that malupit version ng In a bato style. Oo. Bato version Oo. pa lang siya. As a crystal. Ay, yung may nagpa-perfume, nabanggit ni Ding Dong yung perfume. Nagpa-perfume ba kayo? Ikaw pala. yun, nagpa-perfume. hindi ba yun? Ay, Cologne Gumagawa yung tawag lang siya, doon. no? Oo nga pala, sorry. Oo nga pala. Balikan ko lang yung kasi may time ako na puro mga smells like. Yung gano'n. ayun, Hindi siya yung Smells like. Hindi siya Japix. Pero yung alam mong ginagaya nila yung mga amoy na to. Ganun. So, Hindi siya concealing as this brand. oo, Sinasabi niya na smells like this smells brand. like ganun. this Kasi brand. mahal yung totoo eh. So, ganun. Correct. Pero ngayon, bumibili na ako ng Orig. Ay! Kasi kaya ko na. Kaya ko na. Oo. Ako din parang nung matagal-tagal na ako nagtuturo at may ipon-ipon na. At saka nagkaroon ako ng student na nagtatrabaho sa Rustans. So, noong nandoon siya, sent yung in charge. Ay, naanak ko pala yun sila sa kasal at nanonood sila ng Spit bago pa lahat ng ito. So, anyway, yun yung sabi niya, halika, Sir Ninong, pumunta ka doon, tapos sabihin mo lang yung pangalan ko, parang ganon. So, actually, hindi ko sinabi yung pangalan niya. Ang ginawa ko, kinuha ko yung pangalan nung attendant, tsaka ko na lang sinabi sa kanya para alam niya na maayos yung pag-aalag. So, doon ako, yung akakapa. Akakapa. Ang pronunciation. Akakapa. Oo. Tatak yun? Ha? Tatak yun? Brand yun. Brand yun. Italian, tama ba? parang Parang ganun, Yung magkatalikod? Kapa? Hindi. ACCA-KA-PPA, no? Oo. Marami din silang iba't ibang. Isa-isa yun sa mga una kong mas mamahalin na brands. Oo. Tapos na tayo sa scent. Oh. Ang next na nan ay Damit. clothes. Oh! Bago tayo pumunta sa clothes, i-share ko lang na empower pala or ano matawag doon? Parang nawala sa akin yung stigma na pag yung mga boys hindi na dapat nag-aayos or parang yung ganong macho culture. Nung nakatrabaho natin yung SB boys, dahil kasama sa kanilang routine or sa schedule yung glam time. Yes. Na parang dun ko nakita na pwede pala yun. Na kasama rin naman. Na parang nag-dawn on me rin na nga naman. Kung maharap ka sa tao, parang essentially yung looking good is part of your job description. So parang hindi kaso kung mag-aayos ka. At kung maglalaan ka talaga ng oras for it. Dahil nga, yun din naman talaga yung expectation sa'yo na sasalang ka sa stage na maayos at presentable. Diba? Totoo. Wala lang. Totoo. At for that matter, even putting on makeup, Yes. I guess. Kasi nga, parang baka, lalo na siguro from yung kaming mas matatanda ng kaunti. Lumaki kami sa generation na kapag masyado kang Banidoso. Oo. May At brand. malilibelan, banidoso na, Balidoso. malilibelan ka pa, pwede kang malibelan na parang bakla lang yung ganun or something. Pero, or kahit nga kung wala man yun, yung bagiging vain na kaagad siya, may valence na kaagad. Valence ng na negative nga siya. Pero, baka hindi naman siya banidoso, lang, gusto mo lang maging malinis at maayos at Kasi hygiene lang. Oo. Dati kahit yung hygiene nga, yung skincare, na siya considered vain na siya eh. Or kung nagpapa-facial ka as a guy, parang, or hindi mo yun readily ikukwento na nagpa-facial ako ganun. Ayun. Ngayon, So, mas okay na eh. parang, Parang I think tayong lahat ay naaalagaan ng isang Derma. or esthetician to a certain extent. Kasi ako recently lang din ako nag-start mag-ganon. Dati, hindi ko maisip. Parang facial na yan. Tapos, as in, to the point nga na ang skin care ko sa mukha ay safeguard. Safeguard lang! As in, parang di ako naniniwala dun sa mga toner, moisturizer, gano'n. Kasi inisip ko parang, ano ba yung cause ng pimple? Di ba bacteria? O so, anong kailangan mo para alisin yung bacteria?
100% Sabon. skin germ protection. Dumaan din ako sa safeguard. As in, nung college, tapos doon lumabas lahat ng pimples ko. As in, nung high school ako, kinis-kinis ko eh. Oo. Tapos hindi ako kasi di ba dati nung lumabas yung mga astringent for men, ganun. Pero lahat kasi may whitening. Oo. So hate na hate ko kasi nagpapasunbathing nga ako ng ilang araw dito sa Camiguin. Tapos isang hilamos ko lang, puputi na ulit ako. So binoykot ko. Kaya kaya nasira yung mukha ko. So, nung nag-astringent ka, ay hindi ka nag-astringent, so safeguard yung Safeguard ginagamit lang gamit ko. Pero Tapos noon ka nag-break out. Oh. Okay. Ako naman, baliktad, nung nahuli ko, nung nag-try ako nung mga kung ano-anong clean and clear. Clean and clear. Parang dun ko na, Pero baka rin naman kasi sabay din siya dun sa age ko na teenager and everything. So, natural lang na at some point titigyawatin ka. Pero yun, wala lang. Yeah. Pero yun, meron ka bang mga regular, yun nga, magfe-facial, mga ganun? Yun na ata. Oo. Parang regularly, meron akong binibisitang esthetician sa Anonas. Itago natin sa pangalang Darwin. Darwin. Siya, ako ay inaalagaan ni Darwin at siya yung tumitiris ng mga tigyawat ko. At I think nakatulong naman. Hindi ko napapansin, pero sinasabi nyo na parang, mas malinis yung balat mo and everything. So parang, I guess, akala ko okay lang yung mukha ko noon na safeguard lang. Pero nung, may igaganda pa Meron pala. pa pala. At may igaganda pa pala. Ikaw, Chester, Minsan lang ako sumama kay Monica kasi doon din siya, same. Minsan lang ako sumama. Actually, yung concern ko sa kanya was papatubuin daw niya ulit yung buko pero kailangan ng dugo. So, magpapahinga muna ako. Hindi ko alam kung takot ako kasi kukunin yung dugo eh. Pero facial with nag-ano rin ako but not as frequent. Like I don't go as much to have a facial. Pero if I do, parang okay naman kasi matagal ako bago maulit eh. Parang sinasabi ko na kay Monica, okay naman, di ba? Tinatanong, sasama ka ba? Hindi. Okay na. Parang ganun lang. Tapos lahat ng products niya na ginagamit from Darwin, ginagamit ko rin. So, ayun, nakikisali lang ako. Parang ganun. Ako pareho kami ni Aaron, Remedy PH. Remedy PH! Yun. Pero mahal. Doon, regular ako doon. Dati, every 2 weeks. Ngayon, once a month na lang. ako, bago pa mag-pandemic, kaya ako nagpa-facial. Lalo nang lumipat na kami sa kung saan na kami nakatira ngayon sa Marikina. Nung nahanap ko yun, sumubok ako para para siyang alternative sa magpapamasahe ako. Yung alam ko lang na this is me time. So, ang pinuntahan ko hanggang ngayon na post-pandemic na ay Casa Derma. Casa Derma. So yung dati ang facial na kinukuha ko lang yung na mid-end. Mid-end. Ngayon din naman, pero yung mid-end. Yung sa mall, ganon? Ha? Yung tipo nasa mall? Hindi naman. Yung kay kasi hindi okay. yung hindi yung may diamond pin. Hanggang ngayon may pa rin naman yun. Wala pa rin naman akong. Pero hindi ko kinukuha yung may whitening din. Kasi katulad mo ding dong, parang game ako magpatan ng kaunti. So hindi ako nagpapa-whitening. Although, mukhang may kasama siya dun sa, parang kahit na anong parang facial. lahat ng meron na talaga. May peeling kasi na effect. Ngayon yung kinukuha ko ay yung mayroong RF. Radio frequency. HIFU, ganun. Hindi, yung HIFU kasi ay high level ng frequency yata. Ito ay para for collagen. Production encouragement. Kaya mo yan, collagen. Kayang magaling ka. Go Ganun. collagen. Go collagen. Parang medyo, pero may mainit. Para nga siyang ino-ultrasound yata. Kasi may cream din na ilalagay mo na habang may ginaganon na gadget sa mukha mo na that becomes warm or hot even. No? Parang ganun. So,
Yun yung kaya mas mataas na yung presyo lang. Dahil dinagdag yung package na kinuha ko, yung mayroong May ganon. encouraging Okay. go collagen. Collagen. Ganon. Okay. Yan. Pero napansin mo yung effect? Ay, hindi ko alam. Siguro. Hindi ko Sana. rin alam kung Hindi may- ko rin alam eh. Ako rin, lahat ng pinagagawa sa akin, hindi ko Pero hindi ko mas alam cleared talaga ang mukha mo, Oh, Papu. salamat. Oo. Yun ang testimonial. Ay, teka, idadagdag ko lang. Pimply din ako nung high school ako. Mm. Pero baka dahil hindi ako nagpapalit ng kobrekama at ng as often as I Yun should pala. be. Kailan nga? Every kailan Before? ba dapat? Ako every 2 weeks, weeks. ako 2 weeks sa amin. nagpapalit. Dapat daw pala mga at least once a week. Pero O, dami tiyan- naman oo, nung ang laban. dami. Ako Kawawa minsan naman nga yung ilang buwan. Oo. Pero ako every Kung kailan ko lang maalala. Pero every 2 weeks. kakabili ko lang din ng bagong set of ano, para Papu. mas mabilis ko na Ayun. siyang Pati nga palitan. unan pinalabang ko every 3 months or every 6 Yung unan mismo. Yung unan Ah, mismo. talaga. Ako meron akong yung dust mite Vacuum. vacuum na gano'n. Ayun. Ako din meron din naman kaming ganun. But anyway, so yun. Tapos ang kailangan ko sabihin ito, pero hindi ko alam kung nag-work to sa lahat. Ang ginamit, dahil wala akong pambili ng facial wash, tsaka ang sakit kasi ng mga astringent Oo. sa mukha tsaka tretinoin. Ang pinagamit ng nanay ko sa akin, at sinabi niya to, Ariel, ganyan din ako nung dalaga ko. Ang pinagamit sa akin ay Perla White. Oh. Perla. Perla Wow. White. Perla White. Oo, kasi may coconut oil, Yes. parang mas natural, mas organic. So sa akin nagwo-work yung mga organic. So yung Perla White ang nag-clear, nag-dry up talaga yung pimples. Kasi parang since then, of course baka nagpalit na rin ako ng punda ng mas mas often. Pero at that nakaka-dry time. kasi siya. Oo, so Kasi naging panlaba yun eh. Uy, meron na sila ngayon. Oh, parang DSN Oh, nila Kasi, yun. yes, Oh, kasi nga, labas nila. dati pa naman, kahit nung panlaba talaga siya, ginagamit siya ng Ginagamit mga siya, tao no? for face. Pero white ha, kasi hindi yung parang baka Yung iba yung normal. core formulation ng blue eh. May Ah, Perla blue may eh, Perla na panlaba blue. din. Okay. Gets. Ako nung bata, pinalad ako na hindi sa mukha yung pimples ko, sa likod. Okay. Connect the dots, pare. May ganun din ako. Ang dami Oo. talaga. Dito, mga isa, dalawa. Yun, kaya swerte ako doon. Okay. Ako may back knee din ako noon. Pero nawala din nung mas naging nung hindi na ako teens, nawala yung back knee ko. Kung kahit 50 na ako, may pimple pa rin. Tapos tumutubo siya sa mga, like, last week, sa loob ng tenga. Parang ganun ka weird. Ang So, sakit. minsan sa loob ng mga, yung ganun. Very active pa ang mga hormones mo, Yes. ding dong. Batang-bata pa. Oo. Tuwing kailan kayo nagpapagupit? Or nag-chester? Ako una sa sagot. Nung una, pag yung sa barbero na clipper, pag 0, every 3 days. Ngayon na yung electric shaver, every 4 or 5 days. Mas matagal siya, mas pudpud siya. Ikaw na yung gumagawa. Ako na yung ganun ko. So parang sa mukha, tas lalampas diretso. lang. Pero same razor blade. Hindi mo na pinapalitan yung Yung shaver, wala na siyang blade. Yung ganun lang. umiikot lang na flat na Oo, ganun. yung pang-ayat ng balbas. Mas madaling matansya pag may show eh kasi hindi ako nag-clean pag show. The next day yung show. Kunyari, may show bukas. Ngayon ako mag-shave. Kasi, Para may konti man lang, hindi yung Hindi pudpud masyado na makin- pudpud. Hindi parang masyado may makintab. may 5 o'clock shadow. Parang ganon. oo. Sa Laging anit. ganun yung tinatansya So, ko. tinatime mo na bago mag-show, a day before, Mag-shave na. gets. Like ngayon, nag-shave ako kahapon dahil Oo. merong Kasi something. alam mong sasalang today. Gets. Ako, tinatry kong i-limit yung haircut to once every quarter. Pero hindi na pala. hindi na kasi usually by the end of the quarter ang gulo-gulo na ng buhok. Pero dahil nga may mga shows tayo, parang lumalabas siguro once every 2 months or 1.5 months. 6 weeks. Mga Parang ganun, every oo. 6 to 8 weeks. Parang pag umabot na yung gilid sa tenga, papagupit na ako. Yung gumanon na. Oo. Meron akong quest growing up to find the cheapest haircut possible. Ganon ako. O nga pala. Yung record ko ata ay 30 pesos sa loob ng bakery. Sa bakery. Parang yung bakery,
nag-decide siya na siguro mahina yung benta. So, tinapyasan niya yung bakery niya ng onte. Nilagyan niya ng salamin, tapos nilagyan niya upuan. Tapos yun, pwede ka magpagupit for 30 pesos. Pero ngayon, pumapayag na ako dun sa mga 400 pesos. Pero pa rin, reluctantly. Although, ko na rin, yung sabi ni Ariel na tinitreat ko na siya as me time. Hindi naman kasama mahilig magpamasahe or So, parang yun parang okay. Kasi may kasama na siyang onting masahe. Shampoohan ka na niya. Tapos yung lalagyan ka ng hot towel sa mukha. Parang, oo. Dun sa 30 pesos, wala. Libreng pandesal. Hindi, wala nga libreng pandesal. Arena pala. Baka pinampulbo sa'yo, arena yung binang ganun. Ako dati every 3 weeks. Pag maikli. Si Arin. Pero ngayon, ay kasi nga pinapahaba ko dapat tong buhok ko. Tapos, kasi yung barbero ko, lagi siyang nawawala. May suki akong barbero. Pero iba-iba siyang barbershop kasi pag natinamad na siya, lumilipat siya. So, hahanapin ko Ang naman siya. ganda. So, sundan ko naman siya. Pero doon lang naman sa area namin, lagi siya. Kasi pag siya... Kung saan ka nakatira ngayon? Sa area na yon? Kasi magaling talaga siya. Tapos, ang pangalan naman niya ay si Barberong Gala. Meron siyang YouTube. Ang ganda. So, talagang bigla siyang nawawala. Talagang, wala Yun yung siya branding dito. niya talaga. Oo. Tapos, lumilipat lang siya ng barbershop. So, yun. Ngayon, hindi ko na alam kung nasan siya ulit. So, nung last na gupit ko before before Christmas, ko yun kasi naghanap ako ng sikat para style yung buhok ko. So, mahal siya 2,000. Tapos, hindi ako masyado masaya. So, doon ka pa rin kay Barberong Gala. Kakaiba. Parang sana doon lang ako kasi 150 lang yun si 200 nga. Si Barberong Gala. Pero yun. So, barbero ka rin pala, Ding-Dong. Akala ko nagsa-stylist ka sa parang yung salon. Dati, merong time na sa Vivere. Vivere. Tapos yung stylist ko, lumipat siya ng ibang branch. So, malayo na siya kasi napunta siya sa estancia or something. Tapos hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. So, nag-stop na ako doon. Pero yun, mas barbero na ako ngayon. Similar yung kwento ko kay Ding-Dong na lumalaki ako barbero, ang aking pinapagupitan, yung local town barbero. Kung saan ako tinuro, kumbaga ng lolo ko, kung saan niya ako sinasamahan, doon na rin ako hanggang college. College. Kasi nung nagtatrabaho ako, saka ako nagsalon. Yung mga bench fix. Bench fix. Naman din ako doon at some ganyan. point. Ngayon, doon na nga ako kay Manukat Barbershop. Madalas magpagupit. Meron na rin akong barbero doon. Dati nung mas bata ako, kahit sa salon, every 3 weeks. Pero ngayong mas manipis na yung buhok ko. At saka, ang pinapagupit ko nga ay yung maikli. Kasi nga parang ang mas gusto ko yung ang bilis lang. Pag may mabilis lang siyang style. Kasi nga mabagal ako kumilos. So, parang minimal lang yung time na yun na gugugulan yung para sa buhok. So siguro mga every 4 to 6 weeks yung aking pagupit. Yung barbero din ngayon ni JL sa Parañaque sa Dapper District. Dapper District. Sana tama ako. Meron na may natuklasan siyang at kahit medyo mas malayo, meaning kailangan namin ikotse. Hindi at matipid si JL sa sa paggupit. Ayaw din. Parang nung una kami magkakalala, ganun ang presyo ng gupit mo. Kasi sa local town barbershop lang din siya. Pero nung nahanap niya yung barbero noon, minsan kung nagkataon na doon ako aabuti sige, magpapagupit na rin ako. Sumasama ako sa kanya doon sa Dapper District. Sa malapit sa tindahan ng pizza ni na David. Si David. David's Pizza. David's Salon. David's Pizza Salon. Parlor. Pizza Parlor. Totoo. Parang pareho nung bakery. Yung bakery mo, ganun din. Hindi, pero yung sa tatay ni David, Fritz's Pizza yata. Siyempre, yung basta nandun sa area na yun. Basta alala ko, nung unang sampa ko ng Maynila,
pagupit ako kasi may job interview ako. So, doon ako sa David's by Reve. Sa Mega Mall. Yes. Yun yung una-una kong, At kasikatan yun kung mga Si early David's pa yung 90s. Tama ba? nagugupit. Early Oo. 90s yan. hindi, oo. Early mid 90s, di ba? 95. Oo. Si David's pa yung gumugupit. Hindi naman. Hindi naman. Pero kasi yan nga yun, Yeah. no? David's by Reve. Sa damit, usually yung spit, makikita natin sa comment section, parang natutuwa yung mga tao sa mga pinagsusuot natin sa shows. Kamusta yung naging journey nyo sa pagsuot ng show clothes from, let's say, from before or tas to today? Ano yung, meron ba kayo napansin na changes? Alam ko, Ding Dong, ikaw hindi ka nag-uulit. Like, sinasabi mo, hindi ka nag-uulit ng damit. Ever since talaga, kahit nung sinaunang spit, talaga, nagbibihis talaga ako ng, Okay. kasi parang, lalo kahit nung bar, sa bar, di ba, nagpa-perform. So, tinitreat ko siya as parang, di ba, pupunta ka ng bar, yung mga banda, alam mo, banda to kasi iba yung outfit, iba yung dating, hindi ka normal person. So, inisip ko na parang ganun dapat. So, nagbibihis talaga ako ng iba, kahit nung Na sa ikaw yung sinauna. performer, Oo. parang gano'n. Parang Para- one notch above ka dun sa Hindi ako audience. normal, parang ganun, performing clothes. May ganun. Pero nung time na, so kahit nung sponsored, binigyan kami ng damit ng bench. Bench. Isa-style ko pa yon na parang hindi lang siya, kasi normal t-shirt lang naman yung, so parang kailangan may something para iba siya. So, effort talaga. Oo. Tapos yun nga, try ko hindi mag-ulit kasi nga, kahit dati pa, pag nag-show, may picture talaga yan. So, ayaw ko yung, hi, picture, tapos ito yung suot ko ngayon. Parang, or magkaibang araw, ibang background, pero same outfit. Okay. Parang hindi nagbibihis. Gets. Malaking tulong yung yung ating mga damit na from Happy Happy, Happy Happy. and also the other na, kasi ako, yung akin, dapat lang, yung neat, hindi naman ako masyadong yung susunod sa fashion. Although ngayon, yun ang napansin ko sa sarili ko, mas susunod na ako. Kasi kung susundan ko pa rin yung dati kong mga trip na damit, kitang-kita na iwan na ako ng panahon. So parang yun siguro yung napansin ko sa sarili ko, yung mas sumusunod na ako sa what is uso. Okay. Ako, nagbibihis din naman ako. Pero feeling ko nung nag-gain talaga ako ng weight kasi nitong past a year and a half. So, nahirapan akong sabayan yon ng yung damit na isusuot ko na komportable ako. Halimbawa, nung nauso yung baggy, ngayon nga lang ako nagbabaggy pants na na-realize ko, ito pala yung bagay sa body type ko ngayon na medyo mas nag-gain nga ako ng weight. Kasi dati hindi ka ako ganun magbihis. So kung ako naman, willing akong mag-ulit, pero eventually, nagsa-style nga ako. Kaya ako nagkaroon ng bandana era. Charot, katulad ni Thea. Karoon ako ng bandana/scarf era. Para kung kahit ulitin ko yung top, kung iba naman yung combo niya with another accessory or something. Ngayon. Pero sa damit, buti na lang nga may mga happy-happy tayo. Mukhang gumagana naman yung noong December pa lang kasi, November, December, conscious na ako na dapat mas disiplinado lang ako kumain. Kumakain pa rin ako ng masarap, pero mas disiplinado. Parang nagkakasya na ulit ako dun sa mga dati nating damit. Na medyo matagal ko nang naitabi sa aparador. So natuwa ako doon. Yung red natin na happy-happy, mayroon tayong isang show na, hindi, yung sa UP, nung nag-show tayo sa UP, na sabi natin happy-happy yung isusuot. Na red, oo. Or red, or basta happy-happy. Hindi yata kailangang may color. Basta, pero nung nagkasya ulit ako doon, at December lang yon. So, parang, happy ako. Ibig sabihin, at hindi siya overnight na magluluse. Right. Ano siya, yung may constant awareness lang. So, pero ngayon, willing akong isuot ulit yung mga yun kasi feeling ko classic naman yung mga cuts nung mga dati nating damit. Nag-evolve din yung aking style. Kasi ngayon nga,
tumataba ako. So, lagi akong yung polo na medyo crop, tapos big pants. Yung style ngayon, Yun di ba? yun. Yung Kasi, style ngayon. Uy, parang hindi halata yung chan pag ganun. Dati yung mga damit ko, as in, hindi nga, as in small nga size ko dati. Nagsishow ng spit. Naka-small, medium. Tapos talagang tight, Hapit na hapit. kapit t-shirt. Tapos ganun. Kasi sexy ako dati. So, yun yung mga... Yun so, yung ang sukat. marker nito ay yung mga t-shirts from Linya Linya. Linya, Linya. Na dati ang hinihingi kong shirt size sa kanila, nung una, actually, binibili ko nung pandemic ay medium. Tapos, nung nagkaroon tayo ng t-shirt sa kanila for the first time, yung may mga mukha natin, large. Nitong may ikaw, XL yung hinihingi ko. The journey. So, papabalikin natin yan sa sa medium. Medium. Oo, sana or Sana, basta in a healthy way. Hindi Yes. naman dahil sa bigla lang akong pumayat, but sana healthy yung pagliit. Gets. Ako ay hindi ko rin masyado iniisip yung clothes dati. Ang naging promise ko lang sa sarili ko, at I think naisip ko to early into my band life, musician life, na parang ayoko ever makita na nagpa-perform ako na naka-t-shirt lang. So parang lagi akong may kwelyo na kaya nakasarang kwelyo ganun. Until eventually na-unlock ko itong layering concept. And then nakatulong siya rin na as we performed on bigger stages, parang nakatulong yung layering to sort of fill that space na mas malaki ka kahit papano sa makita. Ang isa kong naging consideration mula nung napapadalas tayo nagpa-perform at nado-document ay nag-iisip ako ng mga TV safe na clothes. So parang hindi na ako nagsusuot ng mga may malaking print or mga may patterns na ano. Meron ako isang jacket na nabili ko sa Ukay-Ukay. Hate na hate ni Kobe. Kasi neon green siya. Tapos may time na lagi kong sinusuot sa show. Hanggang sinabi niya na nasisira yung footage pag suot mo siya dahil sumasabog sa ilaw. So mula nun parang okay fine, tech check ano ko na lang to, sound check clothes ko na lang to kasi nga sobrang tingkad niya na parang early warning device na. Alam niyo yun, di ba? You've seen that. Alam ko yan. Pero sa sa banda, tapos ganun agad yung consciousness mo sa damit. Kakaiba yun kasi, di ba dati pag banda, shirt lang na. Nakasando nga lang. Di ba? Parang yung mga trip ng mga banda. Doon ko Okay yun. nakuha yung concept of, yung tulad sa sabi ni Ding Dong, na dapat hindi mo kamukha yung audience na pinaperforman mo. So, yung term na ginagamit ko, di ba, pag sa atin ay yung boisterous and obnoxious clothing. Pero, yun naman siya in essence. Just making yourself look, ano ba yun, parang a notch above the audience. Gets. Parang ganun. Gets. Basta wag ka lang mag-blend. Oo. Stand out. Saan kumbaga, yung clothes ay something that marks you, that you are the performer. That you are, Yes. and I think, gusto kong isipin that our audiences want, part of the experience of our audiences, may ganun din na parang they want, parang willing akong ibigay yun sa audience kung kasama yun sa want nila na they want us to look, di ba, parang aspirational. Parang meaning Just yung gano'n. look good kasi nag-effort sila bumili ng Yes. ticket, Oo, fly to the venue. exactly. Parang, tas pupunta ka nakapambahay. Parang, Yeah. di ba, insulto naman yun. Oo. And humahalo kasi tayo sa audience Maya't maya ang baba natin doon. So parang important din na madali kang makita. Yeah. Well, nung follow spot at nung nung docu team. At kaya rin malaking tulong na may sa mga malalaki nating shows na meron nga tayong May theme may na, theme. may colors. At kung maaari ay meron tayong ano ba tawag doon, Ding Dong? Parang meron tayong couturier. Ano ba tawag doon? May designer. Style. May designer tayo na nalalapitan na for this show ito yung look na yung dinidesign niya vis-a-vis sa pagsuot natin, yun yung ginagamit natin Na for ngayon lang big din naman yan, shows. very recent development ng yun, no? Na meron, kumukuha na tayo ng designer. Oo. Design. Local design. At local. Local. Oo. Oo. Okay. At dahil dyan, tayo ay dumaldal na about our anong tawag dun sa regimen and rituals for more than an hour. Oh, wow. Apparently. Oh, wow. Diba? Oh, ang haba na pala Diba? nito. Time flies when you're having fun. Sana natuwa kayo. Sana natuwa kayo. Pero papabaunan namin kayo ng isang
improv game. Whoa! Wow. Yes. Wow. Improv exercise Improv actually. Improv exercise. Anong gagawin? At ang gagawin natin ay 5 things. Five things. Okay. 5 things. So, ang gagawin namin ay hihingi lang kami ng 5 things mula sa isa't isa pero kailangan sabihin ng mabilis. Yun And the lang. category will just be heard. Hindi namin pinag-usapan kung ano yung category Oo. beforehand. Tama. Oo. 5 Things. 5 things, 5 things, 5 things, 5 things. Ariel, 5 bagay na mabibili mo sa department store na nakakaganda ng iyong beauty. Sapatos. 1, Medyas. 2, Panyo. 3, Belt. 4, Wallet. 5 things. 5 things, 5 things, 5 things, 5 things. Chester, magbigay ka ng 5 things na dapat malinis bago mag-show. Katawan. 1, Tenga. 2, Sapatos. 3, Kuko. 4, At ngipin. 5 things. 5 things, 5 things, 5 things, 5 things. Ding dong. 5 bagay na iyong dinadala sa bag pang ready sa mga show. Charger. Marami eh. Alcohol. 2, Wipes. 3, Pabango. 4, Bimpo. 5 things. 5 things, 5 things, 5 things, 5 things. Papu. Oh. 5 bagay na kailangan bago ka lumabas ng bahay gawin. 1, maligo. 1, Mag-toothbrush. 2, I-make sure na nakalock yung mga pinto. 3, Magtanggal ng saksak kasi baka masunog. 4, At i-double check na naka-off ang mga dapat na naka-off. 5 things. 5 things, 5 things, 5 things, 5 things. At dyan nagtatapos ang aming episode. This has been Papu. Chester. Ding dong. Ariel. At ito ang Towelets with Spit! Abangan nyo ang next episode. Spit Manila. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.